So yun na nga mga tropa, ito na. Na-prepare na natin yung mga ibibenta natin. Medyo mabigat to mga tropa. Let's go! Tropa, mga bote naman ngayon. Hoy! Ang tropa natin, kilala ako. Pero hindi ko sila kilala. So piso na lang pala per kilo ngayon. Kung hindi tayo makakabili ng ulam ah. So 28 plus 16 minus minus 11. So kumita tayo ng 36 pesos. Ini-expect ko 50 pero 36 pesos lang. Ngayon naman mga tropa, gagawin naman natin, magbibenta naman tayo ng bote ng soft drinks sa junk shop. So akala ko noon hindi binibili yung mga bote ng soft drinks. So nung nagtanong ako, binibili pala, kaso kinikilo. Pero not bad kesa nakatambak lang dito. So yung mga hindi lang talaga binibili, yung may mga kulay, like yung may kulay blue, kulay green, basta may kulay na bote, yun yung hindi binibili. Pero kapag kulay puti lang, binibili pala nila. Ang kaso mga tropa, tinambak ko yan doon. Yan, nakikita nyo, nandun yan sa likod. Yan. So mangyayari, ni-isa-isa ko na tinatanggal ko yung mga nakaharang. Tapos kunin natin yung bote ng RC. Tapos since magpupunta ako ng JNT para mag-deliver ng laruan, so isasabay ko na siya sa pag-deliver ko ng laruan. Para isang biyahe na lang, isang gastos na lang ng gasolina. Tara, samahan nyo ako. Workout tayo. Pasensya na, medyo makalat talaga dito. Mga gamit na hindi na ginagamit, so unti-unti kong binibenta. Hindi ko tinatapon, binibenta ko. Tapos para maging pera, syempre para pambili din sa ulam, alam nyo na, tulong pinansal para sa pamilya namin. Kasi hindi na biro ang panahon ngayon. Tingnan nyo gasolina ngayon, 60 pesos na, napakabigat. So kailangan maging maparaan talaga tayo. Kailangan laging mindset natin ay kumita. Kasi lagi tayo naglalabas ng pera. Kailangan may pumapasok kahit na nasa bahay lang tayo. Tulad ngayon rest day ko. Tara, samahan nyo ako kasi mamaya magsusundo na ako ng mga anak ko. So tatanggalin ko tong kalat, tapos tingnan natin kung ilan yung may ipon natin bote ng RC. Tara. So hindi lang pala bote ng RC meron, tropa, may mga plastic din. Tulad nito. Yan yung mga pinagamitan namin dati sa mga candy na binibenta namin. Bumili na si Mrs. nung babasagin para mas maganda tingnan tsaka mas maayos. So ito, bibenta na rin natin to. Yung sako, kukunin pa rin natin. Mahal yung sako ngayon. Katulad ng nakaraan, nagbenta ako, kinuha ko yung sako para sa basura natin. Yan. Ito, bote to. Aw, kaso ito ano, bote ng Red Horse. So hindi to binibili. So tabi natin to. So ito na. Ang kaso may halo. So may halong lemon. So yan yung mga bote natin ng RC. So medyo mabigat to tropa. So tatanggalin na lang natin mamaya yung mga hindi kailangan. So gagamitin natin yung tricycle natin na si Negro. Bigat pala. So kung 2 piso per kilo, ito tingin ko mga 20 kilos, o di 40 pesos na agad to. So ito naman maliliit. Kaso may halo din na kulay green. So mamaya na lang. Isusort na lang natin doon. Ayan o. So 2 sako yung makukuha natin. Ang bigat. So tingnan natin kung magkano yung halaga nito pag binenta natin. Alam ko may isang sako pa kami ng RC. Hindi ko alam kung saan nilagay ni Mrs. Saan ko ba nilagay? Hanapin. Hindi ko alam kung binenta niya na o ayun, nakita ako dito. Sama na rin natin sa ilalim. So ito. So isang plastic yung nakuha natin. So mangyayari 3 sako. So yun yung dadalhin natin ngayon sa junk shop. Tara, samahan nyo ako. Pagod ako, workout agad. Habang tulog pa si Mrs. Para pagising niya, kakain na kami. Meron tayong 3 sako. So tingin ko, madami-dami to. Sana umabot na at least 100 pesos para makabili tayo ng mga pagkain natin. So kung kayo mga nanonood, nakakahiya ba yung ginagawa ko? Sa tingin nyo, nakakahiya. Yung mga ganitong bagay, hindi dapat to kinakahiya. Kasi pera to, mga tropa, pera. Ako may marangal akong trabaho, pero nagagawa ko pa rin to. Bakit? Kasi yung mindset ko, kumita. Hindi ko mina-mindset yung sasabihin ng ibang tao. Basta siguraduhin lang natin na marangal yung ginagawa natin. Di ba mga tropa? So ngayon, samahan nyo ako. Dadalhin natin to sa paborito kong junk shop. So bebenta natin to ng 2 piso kada kilo. So kikiluhin natin ngayon. Tingnan natin kung sa 2 bote kung ilang kilo para malaman agad natin. Tara. So
So wala pa palang 2 kilo yung isang bote. So parang pumapatak. Wala pang piso ang isang bote. Okay. So kung 3 bote, mapatak siya ng 2 kilo. So piso. Parang hindi tayo abot ng 50 pesos ah. Ayan o. So 2 kilo sa 3 bote. Pero kung bibilin mo to tropa, kung magso soft drinks ka sa tindahan, parang 6 pesos yata yung isang bote. Nakakapanghinayang, di ba? Pero bago tayo dumiretso doon, try ko muna ibenta sa mga tindahan kung bibili sila ng bote. Kung hindi, no choice na tayo kung di dumiretso doon sa junk shop. Tara, ayusin na natin kasi si Mrs. gigising na yun. Pag nakita niya makalat, mababad trip yun. Tara. So yun na nga mga tropa, ito na. Na-prepare na natin yung mga ibibenta natin. So meron tayo dito 3 sako ng bote. Tapos isang sako naman ng plastic. So tingnan natin kung magkano yung mabibenta natin o kikitain natin. So prepare ko na yung tricycle natin. Medyo madungi si Negro mga tropa. Pero okay lang yan. Kunin na natin yung mga bote natin. Naligo na pala tayo. Kasi didiretso tayo ng JNT. So unahin natin yung pagbibenta ng bote. Tapos JNT. Medyo mabigat to mga tropa. So nag-alok na ako kanina sa mga tindahan. So walang gustong bumili. Kaya no choice tayo kundi diretso na tayo junk shop. Pangatlong sako. Isa na lang, yung plastic. Grabe, workout. Alright, ready to go na tayo. Nantay lang natin si Mrs. Naghilamos pa eh. Huwag nyo naman pag babae. Tayo pang yan, orasyon. Labas na natin. Doon na tayo sa labas magantay. Video na naman daw, sabi ng inaanak ko. So dalawa yung gagawin natin ngayon mga tropa. Una, magbibenta muna tayo ng mga bote. Tapos di-deliver natin itong mga laruan sa JNT. Naantay lang na, yun na pala si Mrs. Diba? Ang tagal. Laging pa importante. Siyempre, maganda. Maganda daw siya. Tara, let's go. Bye bye. Malapit na tayo mga tropa sa pinagbebentahan natin ng mga kalakal. Ayan, busy sila. Problema, wala tayong parking. Ayun, sa unahan tayo magpapark. Tropa, mga bote naman ngayon. Bote ng soft drinks na puti. Nausap ko na yung mama mo nakaraan eh. Kunin ko lang. Pero check mo na rin, baka may nakahalo pa rin. Hoy! Ang tropa natin, kilala ako. Pero hindi ko sila kilala. So piso na lang pala per kilo ngayon. So okay lang din. Pera pa rin naman yan mga tropa. Ang bigat. Last. Kailangan pag magbubuhat kayo, kailangan nakakagat labi kayo para cute pa rin. Ayun o. Parang tanga. Sugatan pa tayo tuloy. Okay. So may plastic din tayong dala. So binubukod pa pala yung takip. Reject yung okay lang. Pero okay lang, dyan na lang yan. So hindi pala binibili yun. Yung takip lang yung kinuha. So ito yung mga bote natin. So ba, pasensya na. Yung ilalim hindi ko na check eh. Opo, okay lang. Titingnan ko na. Then alam mo na, yung sako kukunin ko. Sige po. Ang basura namin. So ito kasi mga tropa, katulad ng sinabi ko kanina. Hindi na kami nagbebenta ng RC. So nakatambak na lang yan sa bahay. Kaya binenta ko na lang. Pero pag binili mo yan sa mismong bilihan ng soft drinks, 4 pesos yan. So 10 kilo, 10 piso. So ito una natin, 10 piso. 18. So 18 pesos. 28. 28 na, may 28 pesos na tayo.
Ay, ang dami. Sorry. Nasa ilalim pala, ang dami may kulay. Kung hindi tayo makakabili ng ng ulam So 28 plus 16 minus minus 11. Magkano kaya take home natin? 28 Plus 16 minus 44 minus 11, 33. 33 pesos. 33. Okay na yun. May isibak pa po kayo. May ano pa? Ano, sibak? Di sa takip, sibak kung tawagin. Kalahati, 36. Meron tayong 36 pesos nakita ngayon. 36 pesos. So yung basura natin, naging 36 pesos. Siyempre, uwi natin to sako. Thank you. Thank you. So kumita tayo ng 36 pesos. Ini-expect ko 50 pero 36 pesos lang. Tapos kinuha ko yung sako. Sayang kasi. So ito yung kinita natin. 36 pesos. Makakabili na to ng ang ulam natin lumaya. Dadagdag natin doon sa kita natin na 200 pesos. Kumuha tayo ng bato. Kasi yung parking doon sa JNT naka-slant. Baka mahuli tayo ng CTMO. Kaya papark natin kahit naka-slant. Tara, ready tayo. Hanapin natin si Mrs. Nagpunta na agad doon sa Ukay. Yung Ukay kasi dito na malapit. Let's go. Next stop natin, JNT naman.